Baras! Baras Rizal! Baras! Magingay tayo lahat! Magingay para kayo! Para kay Rafia! Rafia! Rafia nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? O nga pala si Rafia at nandito na naman kayo sa aking YouTube fucking channel. Yun, maraming salamat palagi sa pagpunta dito, sa pag-check ng aking channel, sa paikitambay at paikisama sa aking trip. Yun, solid kayo. Ano ba? Same day ko to. Ginawa ng video kasabay nung huli kong in-upload na laban, isang lumang laban din, yung kay Marshall tsaka kay Tats. Yun. Pero wag na nating patagalin pa para sa episode 37 ng Raf Said. Panoorin natin ang isang classic na laban ngayong Biyernes nyo mapapanood, Flashback Friday. Panoorin natin ang laban ni Sak Maestro at ni Sayad. Yeah, isa sa mga pinaka-classic na laban din to. Tangina, isa sa mga MCs na inaangaan ko din pareho. Solid to. Yeah. Flip Top, Oro Mata, Ginto Kamatayan, dito pa rin, Cagayan de Oro City. Sobrang salamat talaga sa suporta niyo lahat at sa pagsuporta niyo sa Mindanao Hip Hop. CDO, magingay para sa parating na laban. Yeah. At syempre, bago lahat, malaking shoutout sa lahat ng MCs na bumubuo sa liga, sa hirap at lahat ng binubuhos natin para sa liga, para sa minamahal nating kultura. Ito, sa kanan ko, galing Davao City. Shoutout sa Insane Battles. Panoorin nyo din yung mga laban sa liga na yun. Malulapit din yung mga laban. Shoutout sa Black Manila, sa Crown, sa Ulap, sa Nocturnal Supremacy. Yeah, at supportan nyo yung Flip Top merch. Lahat ng collab ng Flip Top, supportan nyo. Panoorin nyo yung mga laban ng Flip Top. Yeah. City, magingay para kay Sak Maestro. Marunong ang pilosopo, embrace kanyang brother, wear a mask and pretend that they don't hate one another. It's a shame cause they have to hide their face on the cover. You can tell it's a disguise, but you're fake motherfucker. Fake motherfucker! City Roundel, City of Thorns, shoutout sa Fake tropa ko, motherfucker! sila Kirk, Jasper Anton, kay Raymond Villarmino. Shoutout nga pala sa pamilya ko, sa Cabo family, shoutout sa adobo ni Arik, tsaka sa anak ko, Miko. Sa kaliwa naman, galing pang QC, magingay para kay Sayad. Yeah. Yun, nga pala, supportahan natin yung music ng mga MCs. Kala ko kasi may track si Side dito. Yun, tas kung mapapansin nyo sa mga battles na minsan, parang nawawala yung intro song nila, yung music nila sa mismong video na ina-upload ko. Malaking chance na nagkaroon ng copyright claim dun sa kanta. Pero kahit ano pa man, supportahan nyo yung mga music ng mga MCs, yung mga nilalabas nila. Yeah, at check nyo rin pala ako sa Spotify. May 2 kanta na nakalagay na dyan. At marami pa tayong parating, inaayos lang natin. Yeah. Kung wala kayong mapakinggan, pakinggan nyo na lang din. Shoutouts Webcap, shoutouts SLTG, shoutouts Bomb Shelter. At ayun, alam niyo na. Sayad nanalo ng coin toss, pinili niya mauna si Sak Maestro. Pakinggan natin 2 minuto, Sak Maestro. Yo, ang italino at lyricismo, may formal presentation. Hindi makakaporma itong abnormal sa aking oral recitation. Estudyante medyo slow, kapos yung mental preparation. Kaya itong Sayad at Maestro, magiging special education. Palakuneta ngayon do. Sayad tas Maestro, special education. Basic lang, alam nyo na. Kaya daw mega mind, pero bas Malakuneta daw yung dome, kaya daw mega mind. Palakuneta ngayon dom, kaya daw mega mind, pero basa kong isipan nitong special child. Isang tingin ko lang, alam na mesa blay, ako'y tumatago sa utak parang MRI. Bakit diferensya? Matagos sa utak, parang MRI. Yung
kung di ako nagkakamali, parang isa yun sa mga parang procedure ata sa ospital, yung kung saan yung parang paano ba siya masasabi? Parang chamber ba siya? Hindi siya chamber matuturing eh. Basta para siyang kabaong ganun na parang pasok ka doon. Tapos check yung mga ano sa utak o kung saan man. Kung di ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. Pero yun yung pagkakalam ko. Siya mo ay matagal ko nang nabisto. Sensitibo yung mekanismo kaya ka nagiging agresibo. Nag-aapoy na yung sentido at gustong bumawi ora mismo. Si Sak maestrong hiningi mo pagkat tinalo ko si Zero. Alata ko na yung estilo. Kaya pala ayaw mo ng promo. Pagkat ang pakailan ng Chongo ay mandaya at manloko. Kung baklaan yung galawan, magiging sayang lang yung boto. Dahil mas bakla ka pa sa ex-mayor dito sa Cagayan de Oro. Hindi ko alala yun. Pa-explain na lang sa comment section. Gayahin mo lang sa Soto para takpan yung mga kasalanan. Kamay mo na nga hinugasan nung si Fruza yung ninakawan. Ang saya, di ba, nakadikit na sa iyong pangalan. Pag tinanggalan kita ng saya, double dead kang iiwanan. Ngayon, Pag tinanggal lang kita ng saya, mas matitira na lang yung double dead. huli mong laban ay hinawakan ka lang ni Zero at ikay na high blood. Sensitive ka pala sa touch, parang screen lang ba ng iPad. Gusto mo ng hands off, Sensitive sa touch, parang screen ng iPad. kamay mo'y puputulin kagad. Wala ka nang panghahawakan, literal na kapuspalad. Kaya sayad, sa kasawiang palad, binangga mo ang Davao Triad. Di papayag ng utang-utang, kaliwaan lang yung bayad. Ito torture pa kita habang nakikinig ka ng corny ballad sa Kinadi pa rin dun sa pagputol niya nung ano eh, no, nung kamay, no? Parang kaliwaan lang yung bayad. Walang utang-utang, kaliwaan lang yung bayad. kuyang palad, binangga mo ang Davao Triad. Di papayag ng utang-utang, kaliwaan lang yung bayad. Ito torture pa kita habang nakikinig ka ng corny ballad sa kumukulong tae nakababad, soundtrack mo, Lord Patawad. Kaya itong gumanap sa Shutter Island, di mabigyan ng gawad. Paano tatakbo ang utak? Kaya itong gumanap sa Shutter Island ay hindi mabigyan ng gawad. Si Raplizano para Iniisip ko kung yung tinutukoy niya Shutter Island, yung parang matandang babae doon na parang kalbo na tas konti na lang yung buhok. Kung ayun yun. Kaya itong gumanap sa Shutter Island ay hindi mabigyan ng gawad. Si Raplizano, paralisado, mas gulay ka pa sa salad. Paano tatakbo ang utak sa Bartulinang hindi malapad? Tsak sa lupa ka lang sa sayad kung self-righteous yung pamamalakad. O lyrical kung pinahayag na ako'y psychological. Ako'y asylum hindi malapad. Tsak sa lupa ka lang sa sayad kung self-righteous yung pamamalakad. O lyrical kung pinahayag na ako'y psychological. Ako'y asylum sa acapella at instrumental hospital. Ako yung tipong Diba, simple lang eh, no? Parang ako'y asylum sa acapella tas instrumental hospital. ako'y asylum sa acapella at instrumental Puro may hospital. Ako yung tipong zombie na may utak Hannibal, patay gutom na ang kinakain lang ay kapwa kanibal. Etong abnormal naman ni Lenyo, pinag-inkwentro nyo sa henyo, parang nilagay nyo lang sa sentro ng disyerto isang yelo. Masusunog tong eksperto nakipagduelo sa maestro pagkat mali ang pinasok mo at ikay nagbumbero sa impyerno. Nag-imbento ng mga kwento pero di mabenta yung pakwela. Palpak yung prediksyon, parang Bombay lang na propeta. Dumiretsong walang preno, pero may sira ang iyong pyesa. Kaya di masakyan sa Cagayan, parang palyadong motorela. Walang kwenta yung Motor din ba yun? O klase ng ayun tawag doon? Mga kolong-kolong. Nakalimutan ko putang anong tawag doon sa yung parang may DIY na sidecar yung mga motor. Ganun ba yun? yung mga pruweba. Kaya ansilado yung paglipad. Paano mo kayanin ang bigat kung hanggang libag lang yung kapasidad? Ginawa mo ng saklay yung pagkabaliw na mentalidad, kaya ang abilidad mo sa pagdis, naging disabilidad. Ngayon, papakita ko sa kanya kung gaano kalakas ang realidad. Mayayanig ang Cagayan at ang dahilan ng kalamidad, ginising ko ang isdang oro sa ilalim ng inyong syudad. Unang banat kay Sayad, pakinggan natin oh. Unang banat. Wala munang Yeah, yun, solid yung round 1 ni Sak.
Tangina, yung classic na tugmaan niya, yung classic na mga pagpili ng salita. Ang ganda nun, yung mga punchline. Nagustuhan ko din. Suabe. Yun yung mga parang isa sa mga hinahanap natin kay Sak. Maganda yung round 1 niya. Pakinggan naman natin yung round 1 ni Sayad. Yang panimula, pambalisa tong una kong paugong. Tagpong si Minda at Lanawang siya mismong sumalubong. Sa aming paglapag, batay maligayang pagdating. Sabik na raw sila sa duelo namin ni Hansel kasi parehong magaling. Hansel magaling, biglang bumulagta si Lanaw. Estado walang pulso. Tapos biniyak ko sa dalawa si Minda at ipinagpupukpok ko. Sa lapag hanggang lapag, tila naging tambol na pandigmaan. Hampas kaliwa at kanan, tuloy sa paglangabog daanan. At nung tong destinasyon ay natunton. Galing nung no, yung parang yung paggawa ng imahe sa sa kwento mo putang sa utak. Yun parang nagkakaroon ka ng sariling interpretation ng sinasabi niya sa utak mo, tapos parang nakikita mo yung mismong sinasabi, parang ganun. Lupit nung mga ganung Tanaw, estado walang pulso. Tapos biniyak ko sa dalawa si Minda at ipinagpupukpok ko. Sa lapag hanggang lapag, tila naging tambol na pandigmaan. Hampas kaliwa at kanan, tuloy sa paglangabog daanan. At nung tong destinasyon ay natunton, tumigil ang marcha. Labing na lamog ni Minda ang naging hudyat ng bagong mapa. Pangunahing isla, bagong plaka. Simula na to ng panggigipit ko. Bagong Pilipinas, Luzon at Visayas at kampo terorismo. Naway yung wala na Mindanao no? Unawaan na, wala ka sa lugar. Respetong linimos mo ba't mo sa akin sinugal. Nung pinasok mo radar ko Respetong nilimos mo ba't mo sa akin sinugal. lugar. Respetong linimos mo ba't mo sa akin sinugal. Nung pinasok mo radar ko, tapos agad ang iyong pag-usad. Umaasa ka, may tsansa ka sa teroristang nasa pugad. At bunga ng desperasyon, nagbalik loob si Judas. Taimtim na nanalangin, humihiling ng mga bara na pambutas. Nagagamitin laban sa akin pero walang responding bumalik. Malamang, para sa seguridad ng kung sino mang dinasalan mo, di ka na lang niya inimik. Yun ay patunay kung sino kumbaga kahit na nung nagdasal ka dahil nalaman niyang ako yung makakalaban mo, kumbaga nagdasal ka na mabigyan ka ng magandang bara, pero dahil nalaman nung dinadasalan mo na ako yung makakalaban mo, hindi ka na lang niya inimik. Kumbaga natakot pa rin sa akin yung dinadasalan mo yung Diyos. Putang ina, lupit. At bunga ng desperasyon, nagbalik loob si Judas. Taimtim na nanalangin, hihiling ng mga bara na pambutas. Nagagamitin laban sa akin pero walang responding bumalik. Malamang, para sa seguridad ng kung sino mang dinasalan mo, di ka na lang niya inimik. At yun ay patunay lang na mga musmus lang yung kanyang nabibilog. Ngayon ang sinabayan mong agos ay agos ng tuyong ilog. Kaya kung sasabihin mong nangunguna ka sa karera, yun ay kasinungalingan. Magmumukha lang akong nasa likod mo pag lumingon ka sa pinanggalingan. Pero ganun pa man, marami pa rin siyang napasunod sa panahon ng maikli. Pero alam ba ng mga putang ina nila kung ano ang bara sa hindi? Kung akala mo ikaw ay tunay na hindi. Sasalaksakan kita ng tubong bakal, yun ang bara sa hindi. Kaya S.A.K. sa burat, rat sa bato, kita sa lahat ng laban ng paninigas ng pangamo. Kaya kung nagkakarga pa ng kemikal para lang humusay itong si Gago, ang ibig sabihin lang nun mahina, yung normal na Hansel Cabo. Time! Kumbaga kung kailangan mo pa ng droga para lumakas yung mga linya, yung Hansel, ang guess mo na mahina ka bilang ikaw kung walang droga. Tangina. Solid yung round ni Sayad, lalo yung sa yung di na lang siya umimik. Ngayon ko lang na-gets yun. Kumbaga sobrang tagal ko na din tong hindi napapanood, kaya siguro hindi pa kaya ng utak kong i-digest yung linya na yun nung panahon na yun. Panahon na in-upload to. Pero nagustuhan ko yun yung nagsimula sa Judas, tapos nanalangin ng mga barang ganun. Tapos kaya ka bumalik para sa seguridad ng kung sinong basta dinasalam mo, di na lang siya umimik. Tanginang yan.
Solid nun, apakaangas nun. Tapos, ito, makikita nyo naman na sobrang magkaiba nung estilo nila. Di ba? Parang malalim na mga pananagalog. Tapos, pagiging brutal yung paggawa ng imahe sa utak kumpara sa sunod-sunod na mga barang binibitawan ni Sak. Ganun. Siguro kung susukatin ko siya parang tabla sa akin sana yung round 1. Pero kasi dalawang magkaiba eh. Pero dahil siguro parang nakitaan ko ng konting butas yung round 1 ni Saya dahil dun sa minsan nawawala niya. Pero sapat bang i-consider yun? Di ko alam. Pero dahil palagay ko need ko magbigay ng boto. Pero pwede pa din magbago eh. Kumbaga kung sa bigat, may mga ilang mabibigat na nasuntok si Sayad kay Sak. Hindi man ganun kasing bigat pero mas madami. Bars over quality over quantity ba? Hindi. Pero parehas sa akin para sa akin table. Kasi kung ano man yung mga dami nung mga linya ni Sak, parang natapatan pa rin yun ng mga ilang pirasong mabibigat lang na linya ni Sayad sa mas maikling oras. Siguro yun lang, yung dahil minsan may paminsang nabubulol si Sayad, ganun. Wala naman perfecto, pero pag sobrang dikit na dikit ng laban, parang kailangan mo na lang hanapan ng butas eh, ganun. Kaya siguro round 1 bibigay ko ng konti kay Sak Maestro. Panoorin natin yung round 2. Ano ang banat, Sak Maestro? Pakinggan. Mahina yung Hansel Cabo. Sabi ng gago na tong batugan. Kaya pala lahat ng tropa mo ay nagsitampuhan. Dahil lumaki na yung ulo. Kaya palagi may kauntugan. Mas mahangin ka pa sa puking umuutot pag nagkantutan. Yung karunungan nasa bilangguan. Kaya palaging malungkot. Walang gamot yung kalibugan. Naghahanap pa rin ng sagot. Dahil di siya makaiyot, inimento niya yung jakulot. Dapat steady lang yung kamay, tapos siya ang kumakajod. Humanikaon, nagkinamot. Can't believe what my eyes saw. Sobrang kadiri, ginawa kong roll-on yung isang butilya ng eye mo. Pansit na nasa styro, yung pananghalian ng psycho, kaso yung sauce ng palabok, diarrhea ni Zaito. Parang sungay ng rhino, yung wisdom tooth mo, Lizano. Palamang yung jeans ng saber tooth, hindi tuluyang naghalo. Mukha ka ng vampirang nabunutan sa pintuang sarado. Ikaw lang ang wisdom tooth na tinabuan ng tao. Anak ng putang inakagago. Yang ngipin mo ay delikado. Paano mo naipuslit yung deadly weapon sa eroplano? Pasalamat ka't lisensyado yan ng ngipin pang trabaho. Dili ginagamit yan pang scratch ng mga DJ sa Dunggalo. Mas matulis pa yan sa pako. At nanay mo pa yung nakatuklas. Kaya sa tuwing may dilata, yung ngipin mo ang pambukas. Pinagat mo nga yung diamante, tangina yung diamante ang nag-collapse. Tangina yung hollow block, ginawa mo lang. Ay tangina yung pulburon, ginawa mo lang, hollow blocks. Ba't hindi mo i-donate na kaya class? Yung ngipin mo mala, Reaper Scythe, na talaga namang pamatay ang yung killer smile. Isa kang pedophile na may lethal knife, nag-rape ng angel at ginawa niyang barely legal wife. Barely legal wife. Strap your seatbelts tight at silipin yung climax. So better brace yourself parang ngipin ni Ice Rocks. May dentista na... Brace yourself parang ngipin ni Ice Rocks. Diba yung panahon na 2x2 nila? Tanda ko pa yun. May dentista nang nahanap pinag-budget. Shoutout kay paring Saint Ice, yeah. Sabi niya, yung ngipin mo, bigyan ng jacket, yan! Pinag-budgetan. Sabi niya, yung ngipin mo, bigyan ng jacket, yan! Yung jacket sa ngipin. Baka excited lang. Kaya bagahe niya naka-ready. #Campo in Mindanao, kasama niya kanyang mga besi. Pumunta ng Camp Abubakar, doon nag-field trip ang mga beki, sabay maangas pa na selfie at ginawang profile pic sa F. Ako yung MC na kahit friendly, alam mo deadly yung lagda. Pagkat sirain ang pangalang Sayad ang siyang tunay kung sadya. Pagkakataya yung pantaya mula sa basag mong alkansya, kaya palayaw mo ay bari dahil halaga mo ay pangbarya. O, di buong, ang bilang mo'y di matansya, dahil di buo yung intellect.
Pero emotional quotient mo'y madaling ma-interpret. Info mo'y easy to get. Emo ang yung introspect. Pagiging senti mo ay 100 para pampiso net. Senti mo. Sa silhouette ko na i-project mga ideyang nakakasilaw. Sa sobrang klaro pati si Arik napasabi ng anlinaw. kahit patay na ang yung nanay, tahanan nyo'y magkakailaw. Pag pinaliwanag ko pa to, magkakaanilo na yung araw. Babaon ko tong bulalakaw kung may sarili kang mundo. Literal kang siraulo pag wasak na ang iyong bungo. Puno pa ng dugo ng Literal kang siraulo pag wasak na ang yung bungo. Tas yung magkakaanino yung araw pag pinaliwanag ko, patang inang yan. Akan ko ang noo. Si Tupac naging pakwan at kulay black na yung buto. Kaya Raplizano o praktisado at mas kabisado mong entablado. Kung palaliman lang ako'y tansyado pero hindi mababaw yung estado. Huwag ka masyadong arisgado, di lang halatadong delikado. Baka mahulog ka't malunod sa aking baybaying kantilado. Baybaying kantilado. Dahil pang lababo lang tong bulaan na may 1 litrong joy. Yung estilo mo na walang intro, pang intro voice. Pagkatao'y tinuloy pero naging unggoy nang tinapat niyo si Budoy kay Sigmund Freud. Words of wisdom tooth, mongoloid. Time. Baro ang banat. Sigmund Freud yung alam ko lang sa ano yun, para pinag-aaralan nyo sa psychology. Yun. Pero yun, solid yung round to ni Sak. Kala ko parang yung typical niyang style na round 1 mabibigat, tas round 2 jokes, tas round 3 yung seryoso, yung real tukan. Pero sa bandang dulo meron pa rin siya mga nagustuhan ko ng mga punchlines, yung yun nga yung araw pag pinaliwanag niya pa. Tapos basta yung patapos nung patapos nung round 2 niya, may mga magaganda pa rin siyang mga ilan-ilan na binitawan doon. Yun, yung parang tuluyan kang siraulo pag parang binasag ko yung bungo. Yun, mga okay din yun. Pero pakinggan natin yung round 2 ni Saed naman. Ay, pakinggan natin, Oro Mata. Yo, kalahati ng kanyang round, paksa niya tong sungki ko. Nakikita mo to? Pag tumama to sa bibig mo, mga ngailangan kang pustiso. At itong sungki ko, pinupuna mong kapansanan, ito'y palatandaan ako pinakamalaking pagkakamali ng kalikasan. Woo! Kaya, Ano nga ako, pinakamalaking pagkakamali ng kalikasan. Gago, solid yun. yung style mo, napakasagwa. Ewan ko kung bakit ang daming nagre-react kahit malinaw na tunog kamote ka. Basta multi, basta wordplay, wala namang lohika. Tamang, pag siya daw ay dinis, marirape niya si Cornejo kahit may D.O. sour. Mas mahina pa sa kalesa na may 3 horsepower. Ang ganda ng tunog, pero yung ideya ay bali, halong nakakabobo at nakakatanga. Hindi ka pa ba nakakutob na merong ang ginagawang mali nung sinabi ni Sinyo na iniidolo ka niya? Sinabi ni Sinyo na iniidolo ka niya. Sinabi ni Sinyong iniidolo ka niya. O sinadya ang ulit-ulitin para yung ulo mo mas lalo pang palakihin. Kasi kapag mas malaki ang ulo, putang ina mo, mas madaling asintahin! Pag malaki yung ulo, madaling asintahin. Tangina yan. Bubblegum rapper! Meron akong tropang basuka na gusto ang pasabugin ng malala. At kung ikaw iilag si Zigzag, meron akong homing missile na handang makipagmataya-taya. Lalo pa Yung bubblegum rapper niya sinimulan, tas basuka. Diba yung isa din sa mga bubblegum? basuka na gusto ang pasabugin ng malala. Rapper, sintahin! Bubblegum rapper, meron akong tropang basuka na gusto ang pasabugin ng malala. At kung ikaw iilag si Zigzag, meron akong homing missile na handang makipagmataya-taya. Lalo pa nung nagbitaw ka ng salita na yung mga sikat daw sa liga, sikat lang talaga. Pero yung mga performance naman, nakakadismaya. Tangina, ang hirap maniwala. Tangina, tas isipin mo, nung sikat na siya, ganun na yung nangyari sa kay Sak. Yung parang sikat lang talaga, pero yung performance naman, nakakadismaya. Pero sayang. Naman, nakakadismaya.
Tangina, ang hirap maniwala. Kasi dun sa sinabi mo, ikaw mismo yung perpektong halimbawa. O ikaw yung perpektong halimbawa, kaya paano mo yun nasabi? Ang wak mo, sobra, yun ay totoo pare. At nung minsan may nagsabi na yung huli kong inkwentro ay dapat sa akin, umapila agad si Hansel Cabo, di raw nila alam yung buong kwento. Sabi niya, linamon daw ako ni Zero, lahat ng banat daw lumanding. Lahat daw ng banat daw lumanding, pero naiintindihan ko na hindi mo maintindihan yon kasi yung ako na lumaban doon ay sa hinaharap ng galing. Huwag kayong maguluhan, hindi ko kino-contest yung naging judging. Ang sinasabi ko, ang pinupunto ko, yung intro ko doon, yung panimulang impormasyon, 43-1 yung aking standing. Kaya ang iyong pag-iisipan, pagkatapos ng Ahon 4, pumatay pa ako ng 39 na rapper. Tapos bumalik sa panahon. At oo, si Hansel Cabo ay isa sa 39 na yon. Oo, isa ka doon. Naunawaan mo ba o papaliwanag ko pa? Masyado kang emosyonal, akala ko ba God of Apathy ka? Bars over names? Sa fighting game, sukatan ng buhay? Street Fighter shit ba? Yung bar mo, pula na ang kulay? Kaya kung kagrupo mo si Ken, ikaw si Ryu, na bebot, si Sakura. At matotodas ka na Rio na bebot, si Sakura. at ang ina mo sumayad na si Akuma. Tamang double low punch, forward low kick, high swing, blackout. Brrrr! 15 hits, Raging Demon, instant knockout! Ay, blackout. Nung bata ako, yung nilalaro sa bidyuhan, ang tawag lang doon, ang isa sa pinakamahirap gawin yun eh. Ewan ko kung mahirap ba talaga o di ko lang talaga siya na-figure out noon. Kasi parang tatlong ganun lang ata yun. Blackout lang yung tawag. Tas nung lumaki na ako, yun, tsaka ako nalaman na Raging Demon yung yung tawag yun. Solid yung round 2 ni Sayad din. Yung konsepto niya nung sa sa time travel, okay din yon kung na-execute niya lang sana ng maayos. I mean, yung kung mas malinis lang yung niya. Tapos nagustuhan ko din yung dalawang rebat niya sa una na pag sinuntok kita mangangailangan kang pustiso, tapos yung ako yung pinaka maling ginawa ng kalikasan, okay din yun. Pero hindi ganun kadami yung yung parang mga bara na masasabi kong I mean, siguro madami siyang bara doon, pero yung iba hindi ko na nakuha. Kasalanan ba ni Sayad yun, 'di ba? Hindi, kasalanan ko yun. Pero bilang ako yung parang nanonood ngayon, siguro bibigay ko yung round 2 para kay Sak. Tapos kahit pare silang tumitigil-tigil minsan, parang iisipin yung kasunod, parang mas lamang pa rin yung linis no kay Sak sa pagkakatanda ko. Pero yun, panoorin natin yung round 3 ni Sak Maestro. Sak Maestro! Yo, seryoso lang. Pasensya sa huli kong battle. Kung seryoso at di exciting. Pangit daw yung delivery, para konyo daw mag-rhyming. Pero yung punchlines ko ay flick, puro combo na may timing. Bakit suntok, tumatak kay G na parang logo ng uprising. Yeah, bigay todo ako sa writing. Ano man paksa, ano man tema o paksa. Lagi nakahanda at wala akong pake sa mga pangutya ng mga madla. O aminadong sa Tagalog, di ako masyadong bihasa. Pero gipartidahan na gani mo, pero pusaon na kag Bisaya. You'll know the drill, bros. Key. Paki-translate. Huwag nyo sabihin Taglish ko ay masagwa. Sabihin walang kwenta at walang silbi. Yung Bisaya ka ko din di ka mo magkapulike. Di ko na problema kung di kayo makaintindi. Mga pisot, wakoy labot. Dili sa Pilipino, gihapon ni. Tanggapin nyo na lang kasi ang bagong stilong na i-demonstrate o isang taon pa lang sa liga pero marami nang nag-replicate. Katawan lang yung payat,
Pero wag ma-underestimate, tignan mo aking resume. Marami akong pinatay na heavyweights. Dahil Ang higit pa payat pero madaming pinatay na heavyweight. sa kompetisyon, ang aking intensyon, patibayin yung pundasyon sa pagpatalas ng komprehensyon, nagkadireksyon yung Mindanao at isa ako sa naging inspirasyon. Kung may problema sa division na sa maestro ang solusyon. Problema sa division, nasa maestro, ang solusyon nasa teacher, 'di ba? Division, divide. Pare, yung kailangan atensyon, yung kailangan makipagsabayan, nakasanayan na makipagkamayan sa bawat laban. O pero yung kalayaan at kasaysayan na sa masamang kalagayan. Kung alam nyo lang sa Mindanao ay puro gera at patayan. Kayo ang problema sa ating bayan, kaya dapat magising sa pagkakoma. Kung kinukontra nyo yung diplomacy sa pagsiway ng diploma, kagaya mo lang yung pangulong nasa malayo na puro lang storya pag may sona. Pero ikaw rin mismo yung sumusuporta sa mga nangyayaring pambubomba. Ganyan ang mga tema mo at obra. Ganyan ang mga karahasan ng prinsipyo. Sayang lang aming sakripisyo kung may mga tulad mong negatibo. Sino pa yung Taga-Luzon, yung pa may kampo terorismo, pero kami rito siyang namuhay na may tunay terorismo. Damn, parang nag-aangas pa si Saya dun sa mga sinasabi ni Sak na parang siya yung ayun, sila nga yung bomb shelter, tas yung kampo terorismo, parang nag-aano pa siya sa camera, tapos yung pala siniset up na ni Sak para sabihin na sila yung may tunay na terorismo, ganun, tangina nga yan, di ba? Kung siguro isipin nyo ganun na to katagal, tapos nung parang kung kasabay, di ko na matandaan, parang di nung ano lang yung sa 44, 'di ba? Alam ko sa ano yun, sa Marawi, sa Mindanao yun eh, 'di ba? Kalaban nung mga sundalong Pilipino yung mga terorista. Ganun. Tangina, solid, napakaangas nun. Kasi totoo nga naman, di naman talaga meron pa rin dito sa Luzon. Pero hindi siguro kasing lala nung nangyayari sa Mindanao, 'di ba? Kaya crazy bar, bro. Tema mo at obra. Ganyan ang mga karahasan ng prinsipyo. Sayang lang aming sakripisyo kung may mga tulad mong negatibo. Sino pa yung Taga-Luzon, yung pa may kampo terorismo, pero kami rito siyang namuhay na may tunay terorismo. Kill this faggot. May tunay na terorismo. Kala mo nakakatuwa? Yan bang ideya ng Makata? Maling akala ang pinipuwersa mo sa konsensyang mapayapa. Walang kwenta at mga tema at mga panggera mong talata. Kung mga bala mo'y tumatama sa inosenteng mga bata. Hindi ko pwede pag walang bahala. Panahon na para umangal, naging mabangal yung pag-usad dahil sa dahas ng iyong kawal. Ang dami nasagabal sa pinakitang maling asal. Anong mapulot na gintong aral kung sumasandal pa rin to sa bakal? Kaya mahigpit na pinagbabawal. Gintong aral, tas sumasahid sa bakal, sa baril. Yung kagaya mo nagpakatuso, walang natuto sa iyong tinuro, kaya pinaalala lang ng guro. Huwag mong isiping ikay patatawarin sa nagawa mong pang-abuso. Isa puso mo yung mali, sapat nang may tama ka na sa ulo. Ayan, dapat nang may tama ka na sa ulo. Kaya ang kababuyan mo at na iyong grupo, may karmang nakadikit. Walang hanggan ng kamalasan na maranasan mo ang pait. Ang kapalarang papalit, kakambal ng iyong sakit. Puro masama yung babalik pagkat nawalan ka ng bait. Kaya pinakita mong pagmalupit, yan gawain ng intelihente. Mas disente pa yung probinsyano, Muslim at Kristiyanong residente. Daig pa ang rebelde nitong lecheng delinkwente, pero ubos rin itong mga peste pag si Duterte na presidente. Ang sakto-sakto sa issue ngayon. Na-predict nga ba ni Saktradamus yung mangyayari dito? Kasi unang beses ko siguro dahil nga Luzon, 'di ba? Parang unang beses ko narinig si Duterte dito sa laban na to, yung pangalang Duterte. Kasi ganun din eh. Nung first time kong nakausap si Sak, parang tinanong niya kung parang kung tagasan ako. Tinanong ko siya parang kung gaano katagal yung biyahe, gano'n. Tapos tinanong niya kung tagasan ako. Sinabi ko nga dito sa sa Baras, malapit sa Tanay. Hindi niya pa din alam. Tapos sinabi ko kung alam mo yung Antipolo, parang mga
40 minutes away, 45 minutes away from Antipolo. Kaso di niya pa din yung alam yung Antipolo. Eh, para sa akin, alam na alam ko yung Antipolo, di ba ganun? Pero, yun, parang dahil doon, kasi nung nilabas ng battle na to, bata pa rin ako eh. Kumbaga, wala pa nga akong masyadong alam sa Luzon noon, paano pa kaya yung sa Mindanao, di ba? Kaya parang unang beses ko narinig yung pangalan Duterte kay dito sa laban na to kay Sak, ganun. Tapos, yun, hanggang sa mga ilang taon siguro lumipas, yun, biglang tumakbo na si Duterte. Kumbaga, doon ko na pagtanto na yung pala yung sinasabi ni Sak. Pero yun, tas tugma din sa nangyaring issue ngayon sa bansa. Ganun, maingay na maingay. Kahit wala ka masyado sa social media, sa Facebook o sa kung saan man. Pero di maiwasan kasi masyadong yun yung parang pinag-uusapan. Tsaka mahilig manood ng balita yung AirPods ko kaya madalas narinig ko. Pero yun, yun, doon ko una nalaman yung si Duterte, si Pangulong Duterte, si Digong dito sa laban na to. Kaya solid yun. Eke yung galaw, pumunta lang dito para matanaw. May toyo na nga yung utak, ba't ka pa nakisawsaw? Me, I'm from Davao, but I made a vow to represent for Mindanao. Respect the past to build a future, but we always mind the now. Ito ba yun? Ito ba unang, dito niya ba unang sinabi yung Matanaw, may toyo na nga yung utak, ba't ka pa nakisawsaw? Me, I'm from Davao, but I made a vow to represent for Mindanao. Respect the past to build a future, but we always mind the now. Hold up, chilling spaghetti. Kaya bay, tapos na to. Sulitin mo na ang bawat pintig ng iyong pulso dahil bay, tapos na to. Nagwakas ng iyong yugto. At huwag ka magtaka kung bakit bay ang gamit ko dahil bay, oras nang magpaalam ka na sa mundo. Uli! 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 Makabanat sa'yo. Ang ganda sana kung Mindanao na lang yung naging ender niya, no? Para sobrang mas malakas sana. Yun, pero tangin na yung round 3 ni Sak, parang sa buong, sa lahat ng rounds niya, yung round 3, itong round 3 niya yung pinakamalakas. Mas ano yung parang kinakausap ng seryoso at the same time meron pa rin yung bigat ng mga bara, ganun, yung terorismo, ganun. Solid para sa akin. Ito yung pinakamalakas ni Sak na round sa laban na to. Pakinggan naman natin yung round 3 ni Sayed. Yeah. Sobrang drama ng kanyang berso. Ang baduy ng kanyang pagrarap. Mindanao, fuck that! Ako'y representante ng hinaharap. Mindanao. Representante ng hinaharap. Tapos sabihin mo yun sa harapan ng crowd na nandito, di ba? Ganon ka kasi Sayed. At hindi niya raw pangunahing lingwahe yung wikang Tagalog kaya madali siyang maguluhan. Akala niya yung salitang marunong ay kasing kahulugan ng salitang mahusay, pues malaki ang kaibahan sa bagay. Nung binasa kita, wala akong nakitang mahusay sa iyong talasalitaan. Binasa kita, wala akong nakuwang mahusay sa yung talasalitaan, di ba? Ganun. Kasi nga parang puro English si Sak. Nung sa talasalitaan niya, walang mahusay na ano. Nung nabasa siya ni Sayed, parang di ba pag binabasa mo yung tao, parang ganun. Yun, dapat lang, ang ina ka. At kalawakan rap baduy, madalas niyang ipagsigawan. Halatang hindi siya nakaalis sa makitid na daanan. Nasa sobrang kitid, di ka maka-overtake. Anong take over, bitch? Baka nag-overbreak lang yung mga tunay. Dito give and take. Kaya, putang ina mo Hansel Cabo. O dito give and take. Nangunguna yung pangalan mo sa hit list. Ang laban na to ay tungkol sa pagtumba ng mga MCing fake. At oo, yung pangalan mo sa listahan naka-highlight. Sabi niya shy hardcore, pero yung mga pyesa niya pang Twilight Zone,
Hindi, Twilight Saga. Kaya don't fuck with Zack. Kasi siya yung susunod na Abra. Anong basihan? Siya daw ay underground king na pang MTV. Yumadyan na swag, you can't see me. Ba't tinapat mo ako sa AI? Panggap lang witty. Tinapat mo ako sa AI, panggap lang witty. Tinapat mo ako sa AI, panggap lang witty. O panggap lang witty, fake ka, hindi ka G. At Heart of Gold bang yung hanap? Putang ina mo hindot. Alam mo ba yung Heart of Gold ay metal na malambot? At sa sobrang lambot ay aking napatunayan yung pagkamalambot nung humingi siya ng pasensya. Nung binira ni KJ yung mga nagtataglish, nakakahiya ka sobra. Yun ay patunay lang na pinili mong mabuhay ng nakaluhod sa iba kesa mamatay na nasa sarili mong paa. At kung ating babalikan yung sinasabi mong Duterte, malabo na siyang maging presidente dahil tulak ka, dadaling kita doon, papalit kita sa kotse. At pagkatapos nun, siya naman yung kukunin ko, ibibigay ko ng kayaklas ng buo, ipapalit ko sa lumilipad na plato. Kaya paalam na sa mga pangarap nyo, hindi na to Davao, hindi na to Deep Mindanao, ito yung bagong base ng kampo. Kaya yung mga kabaklaan mo, sarilihin mo na lang. Huwag ka nang bumatil, kumanta ka na lang. Kumakanta-kanta lahat ng chorus mo ang sagwa. Putang inasak, hindi ka magaling. Yung style mo ang sama. Time. Yeah. Yun, siguro kitang-kita nyo naman yung round 3 para kay Sak yun sa linis ng performance. Siguro nayanig din si Sayad sa crowd reaction ng round 3 ni Sak, o siguro preparation lang din. Pero yun, all 3 rounds bibigay ko siya kay Sak Maestro. Pwede sana makuha ni Sayad yung round 1. Siguro pwede siyang maging mabago yung desisyon doon sa mga naunang rounds pag pinanood pa, pero yung round 3 hindi mo pwedeng tanggalin kay Sak yun, kanyang-kanya talaga yun. Solid. Napagandang laban, classic. Tapos yun, yung mga prediction nga ni Sak. Tapos yun, yung hanggang sa ngayon, kahit di ko na to napapanood, pero pag naaalala ko yung linya na ngayon na-refresh na naman sa utak ko yung kami dito may tunay na terorismo, ganun. Solid. Gandang laban, classic siya. Isa to sa mga pwede mong panoorin pagka namimiss mo yung palitan lang talaga, dikdikan, ganon. Solid. Pero yun, maraming salamat ulit sa inyo. Panoodin nyo yung ibang videos na sa mga episode natin na nauna, baka yung mga hinahanap nyo, nandyan na. Comment lang kayo kung ano pang gusto nyo panoorin natin laban. At yun, ako nga pala si Raffian at ito ang Raf said. I'm out, bruh.